Ako nga pala si Martin, 32 years old at galing Maynila. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin, kaya naisipan kong sumulat sa inyo. Siguro baka may makapagpayo sa akin o baka makatulong na malutas ang bangungot na pinagdadaanan ko. Baka isipin ninyo OA ako, pero naniniwala akong kinukulam ako. At ang masakit pa, alam ko kung sino ang may gawa. Simula na siguro ako sa simula, bago pa maging ganito kakomplikado ang buhay ko. Nagtatrabaho ako sa isang BPO company dito sa Makati. Call center agent ika nga. Okay naman ang buhay. Stable ang trabaho kahit nakakapagod ang puyat at stress. May mga barkada, may inuman tuwing weekend, at paminsan-minsan may date. Pero wala pang tumatagal. Siguro hindi pa ako handa magseryoso. Hanggang sa dumating si Sarah. Bagong lipat siya sa team namin. Galing daw siyang probinsya, specifically sa Iloilo. Maganda si Sarah. Hindi yung typical na artista ang ganda. Pero may something sa kanya. Yung ngiti niya, yung mga mata niya na parang nangungusap. Yung boses niya na malambing, basta nagustuhan ko siya agad. Siyempre sa call center, mabilis ang maging close. Lalo na kung pareho kayong puyat at stress. Naging magkaibigan kami ni Sarah. Sabay kumakain, sabay nagkakape, sabay nagrereklamo tungkol sa mga demanding na customers. Hanggang sa nahulog ako. Niligawan ko si Sarah. Hindi naman ako nahirapan. Halata ko rin na may gusto siya sa akin. Naging kami. Pero may isang problema. Bawal ang relationship sa team namin. Policy ng company. Kaya kailangan naming itago ang relasyon namin. Mahirap pero kinakaya. Secret dates, pasimpleng holding hands sa elevator, mga pabulong na I love you sa phone. Okay naman, masaya naman ako. Mahal ko si Sarah at mahal niya rin ako. Yun ang akala ko. Isang araw nagkaroon ako ng problema sa pera. Emergency. Kailangan kong bayaran ng hospital bills ng nanay ko. Wala akong ibang malapitan. Nahihiya ako kay Sarah pero wala akong choice. Nangutang ako sa kanya, malaking halaga. Halos lahat ng savings niya. Nagpaliwanag ako kay Sarah. Sinabi ko na babayaran ko siya agad pagkasweldo. Naintindihan naman niya. Sobrang bait niya talaga, kaya mas lalo ko siyang minahal. Pero dumating ang araw ng sweldo, wala pa rin akong pangbayad. Nagkaproblema sa company, na-delay ang sweldo namin. Sinubukan kong magpaliwanag kay Sarah pero halata ko na disappointed siya. Okay lang, sabi niya, pero ramdam ko yung lamig sa boses niya. Kinabukasan hindi ako pumasok sa trabaho. Nahihiya ako, natatakot akong harapin si Sarah. Nag-text ako sa kanya. Humingi ako ng tawad. Hindi siya nag-reply. Dumating ang araw ng sweldo. Nakabayad na ako sa ospital. Pero wala pa rin akong pambayad kay Sarah. Sinubukan ko siyang kausapin. Pero umiiwas siya. Hindi na niya ako pinapansin. Isang araw may nakapagsabi sa akin na nakita daw ako ni Sarah na may kasamang ibang babae. Nakahawak daw ako sa kamay ng babae nung nakita niya ako. Nagtatago daw siya noon para hindi ko siya makita. Doon niya na-realize na niloko ko siya. Ginawa ko lang daw siyang panakip butas. Galit na galit daw siya noon. Gustong gusto niya akong sugurin, sigawan. Pero wala siyang lakas ng loob. Umuwi na lang siya sa bahay. Nagkulong, nagpakalasing din. Dito na nagsimula ang lahat. Ang bangungot, ang hindi ko maintindihan. Una, kate-kate. Sobrang kate sa balat, sa buong katawan. Parang may gumagapang na insekto sa ilalim ng balat ko. Hindi ako makatulog sa gabi. Nagpunta ako sa doktor. Sabi allergy lang daw. Binigyan ako ng cream at
antihistamine pero walang epekto. Pangalawa, naglalagas ang buhok ko. Literal na naglalagas. Pagkatapos kong maligo, punong-puno ng buhok ko yung sahig. Pagkatapos kong magsuklay, punong-puno ng buhok ko yung suklay. Natatakot akong makalbo. Pangatlo, nawala ang panlasa ko. Lahat ng kinakain ko lasang bulok. Kahit anong gawin kong timpla, kahit anong ilagay kong seasoning, bulok pa rin ang lasa. Hindi ako makakain. Pumayat ako noon ng sobra. Ang pang-apat, ito na yung pinakamatindi. Isang araw sumuka ako. Hindi lang basta suka. Suka ng dugo. At may bulate. Maliit na bulate na gumagalaw-galaw. Doon na ako natakot. Sobra. Dinala ako ng mga kaibigan ko sa ospital. 1 linggo akong naka-confine. Nagpa-test ako ng kung ano-ano. Pero walang makita ang mga doktor. Sabi nila stress lang daw. Psychological daw. Binigyan nila ako ng gamot sa ulcer at antidepressant pero walang nangyari. Lumalala lang ang kondisyon ko. Mas lalong kumakati ang balat ko, mas lalong naglalagas ang buhok ko, mas lalong nawawala ang panlasa ko, at mas lalong dumadalas ang pagsuka ng dugo at bulate. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa may nagsabi sa akin, pumunta daw ako sa albularyo. Hindi ako naniniwala sa mga albularyo dati. Para sa akin, mga kwento lang yon, mga pamahiin. Pero sa sitwasyon ko, wala namang mawawala. Sinubukan ko. Pumunta ako sa isang albularyo sa probinsya. Medyo malayo. Binahi pa ako ng mga kaibigan ko. Matanda na yung albularyo, kulubot na ang balat pero matalas pa rin ang mga mata. Pagkakita pa lang niya sa akin, alam na niya ang problema ko. Kinukulam ka, sabi niya. Kinilabutan ako, hindi ako makapaniwala. Sino po? Tanong ko. Isang babae. Galit na galit siya sa'yo, sabi niya. Hindi ko na kailangan magtanong kung sino. Alam ko na, si Sarah. Ginamot ako ng albularyo. May mga pinainom siya sa aking herbal medicine. May mga binulong siya sa aking orasyon. May mga sinunog siyang insenso. Nagtirik siya ng kandila at kumuha siya ng dugo sa manok. Pagkatapos ng gamutan, pakiramdam ko gumaan ang pakiramdam ko. Nawala yung kati-kati, bumalik yung panlasa ko, huminto yung paglalagas ng buhok, huminto rin yung pagsuka ko ng dugo at bulate. Nagpasalamat ako sa albularyo. Sobrang laki ng pasasalamat ko. Akala ko tapos na ang bangungot ko, pero nagkamali ako. Kinabukasan paggising ko, bumalik ang lahat. Mas malala pa, mas kumati ang balat ko. Mas lumakas ang paglalagas ng buhok ko, mas nawala ang panlasa ko at dumalas din ang pagsusuka ko ng dugo at bulate. Bumalik ako sa albularyo, gulat na gulat siya. Malakas ang mangkukulam na kumulam sa iyo, iho, sabi niya. Hindi ko kaya ang kapangyarihan niya. Kahit ako na 2 dekada na nang gagamot, hindi ko siya kayang labanan. Nawalan ako ng pag-asa. Wala na akong ibang malalapitan. Pero may isa pang paraan, sabi ng albularyo. Nagkaroon ako ng bahagyang pag-asa. Hanapin mo ang kumulam sa'yo. Humingi ka ng tawad sa kanya. Kung mapatawad ka niya, gagaling ka, sabi niya. Mahirap pero wala akong choice. Kailangan kong hanapin si Sarah. Sinubukan kong alalahanin kung saan siya galing. Iloilo, sabi niya. Pero hindi niya sinabi kung saang bayan. Nagtanong ako sa mga kaibigan ko sa call center. May isa akong kaibigan na may kamag-anak sa Iloilo. Tinanong daw niya. After a few days, may nakuha siyang information. May Sarah daw na nakatira sa isang maliit na bayan sa Iloilo. Nagpasya akong pumunta sa Iloilo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag nakita ko si Sarah. Hindi ko alam kung mapapatawad niya ako. Pero kailangan kong subukan para sa sarili ko,
para sa buhay ko. Pagdating ko sa Iloilo, nagtanong-tanong ako. Sa wakas, natuntun ko ang bahay ni Sarah. Isang maliit na bahay sa isang probinsya. Simple lang pero malinis. Kumatok ako sa pinto, bumukas ang pinto at yun ay si Sarah. Nagulat siya nang makita ako. Halata sa mukha niya ang pagkagulat. Martin, sabi niya. Hindi ako makapagsalita. Nahihiya ako. Natatakot ako. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Sarah, kailangan kitang makausap. Sabi ko. Pinapasok niya ako sa bahay. Umupo kami sa sala. Tahimik, walang nagsasalita. Sa wakas, nagsalita ako. Sarah, patawarin mo na ako. Sabi ko. Alam ko nagkamali ako. Alam ko nasaktan kita. Pero hindi ko sinasadya. May problema lang talaga ako sa pera. Hindi ko gustong lokohin ka. Tumingin siya sa akin. Walang emosyon sa mga mata niya. Alam ko, sabi niya. Alam ko ang lahat. Alam kong may sakit ang nanay mo. Alam kong nagka-problema sa sweldo nyo. Alam ko rin na may ibang babae ka. Nagulat ako. Paano niya nalaman? Hindi mahalaga kung paano ko nalaman, sabi niya. Ang mahalaga, niloko mo ko. Sinaktan mo ko. Pinaniwala mo akong mahal mo ko. Pero hindi pala. Umiyak ako. Sarah, patawarin mo ko. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Tumawa siya, isang mapait na tawa. Mahal? Kung mahal mo ko, bakit mo ako niloko? Bakit ka nangutang sa akin at hindi mo ako binayaran? Bakit ka nakipagkita sa ibang babae? Hindi ako makasagot. Wala akong maipaliwanag. Hindi kita mapapatawad, Martin. Sabi niya, hindi ko kayang kalimutan ang sakit na ginawa mo sa akin. Nawalan ako ng pag-asa. Akala ko katapusan na ng lahat. Tumayo si Sarah. Pero may isa pang paraan. Sabi niya. Nagulat ako, may paraan pa pala. Bayaran mo ang utang mo sa akin, lahat, bawat sentimo, sabi niya. Malaking halaga yun, wala akong ganong pera. Wala akong pera, Sarah. Paano kita babayaran? Sabi ko. Hindi ko na problema yun. Hanapan mo ng paraan. Kung gusto mong gumaling, kung gusto mo pang mabuhay, hanapan mo ng paraan, sabi niya. Pero paano? Tanong ko. Nag-isip si Sarah. Maya-maya nagsalita siya. Tumulong ka sa tatay ko sa bukid. Magtrabaho ka sa bukid namin hanggang sa mabayaran mo ang utang mo. Sabi niya. Mahirap, hindi ako sanay magtrabaho sa bukid. Pero wala akong choice. Sige, tutulong ako sa tatay mo. Sabi ko. Ngumiti si Sarah. Sa unang pagkakataon ngumiti siya sa akin. Pero hindi pa rin yun yung ngiti na nakikita ko dati. Simulan mo na bukas, sabi niya. Kinabukasan nagtrabaho ako sa bukid nila Sarah. Sobrang hirap. Hindi ako sanay sa init ng araw, sa bigat ng mga gamit, sa sakit ng katawan. Pero kinaya ko dahil gusto kong gumaling, dahil gusto kong mapatawad ni Sarah. Araw-araw nagtatrabaho ako sa bukid. Nagtatanim ako ng palay, nagdidilig ako ng gulay, nag-aani ako ng prutas. Unti-unti, natutunan ko ang mga gawain sa bukid. Unti-unti, naging mas malakas ang katawan ko. Nakikita ko si Sarah. Paminsan-minsan dinadalhan niya ako ng pagkain at tubig. Hindi siya nakikipag-usap sa akin. Tinitignan lang niya ako. Pero ramdam ko na may pagbabago sa kanya. Ramdam ko na unti-unti napapatawad niya ako. Lumipas ang mga buwan, nakabayad na ako ng malaking bahagi ng utang ko. Hindi pa lahat, pero malapit na. Isang araw habang nagtatrabaho ako sa bukid, lumapit sa akin si Sarah. May dala siyang pagkain at tubig. Umupo siya sa tabi ko. Martin, sabi niya, tumingin ako sa kanya. Salamat sa pagtulong mo sa tatay ko. Salamat sa pagtatrabaho mo dito sa bukid namin. Sabi niya,
Ngumiti ako. Walang anuman. Gusto ko makabawi sa lahat ng nagawa kong kasalanan sa'yo, sabi ko. Tumingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ulit yung ngiti na nakikita ako dati. Yung ngiti niya na nagustuhan ko noon. Martin, napatawad na kita, sabi niya. Napaiyak ako sa sobrang saya. Talaga? Tanong ko. Tumango siya. Talaga, sabi niya. Niyakap ko siya, mahigpit na mahigpit. Mahal pa rin kita, Sarah, sabi ko. Niyakap niya rin ako. Mahal din kita, Martin, sabi niya. Pagkatapos ng yakap, bumalik ako sa bahay. Pagod ako pero masaya ako. Wala na akong kati-kati sa balat, hindi na naglalagas ang buhok ko. Bumalik na din ang panlasa ko. At lalong hindi na rin ako sumusuka ng dugo at bulate. Gumaan ang pakiramdam ko, parang nabunutan ako ng tinik. Kinabukasan pagising ko, wala na yung sakit, wala na yung kulam. Sa wakas, malaya na ako. Ngayon kasama ko na ulit si Sarah. Nagtatrabaho pa rin ako sa bukid. Masaya ako sa piling niya. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap, pero alam ko mas matatag na ako ngayon. Mas marunong na akong magpahalaga sa mga bagay na meron ako. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Sana may napulot kayong aral sa kwento. Kung may mga tanong kayo, huwag kayong mag-atubiling mag-comment. Lubos na gumagalang, Martin.